Bakit sobrang daming bungo at buto ng tao sa islang to? May mga buto dito. At mas nakakapagtaka, halos bawat kuweba na madadaanan namin ay may mga labi ng tao. Paano sila napunta dito at gaano katagal na ang mga to? Maraming katanungan sa isip ko. Sa isip natin lahat ng mga nanonood. At ano nga ba ang misteryong kwento sa likod ng islang to? Ay, itong cave na to ay parang may bahay oh. Tara, alamin natin. Nung unang panahon, ng kwento ng nanay ko, yung nanay ko nandoon na. Ayun po, ngayon ay naandito na tayo sa Barangay Abehaw sa May Salcedo, Eastern Samar. Ngayon ay pupuntahan natin yung isang barangay ng Abehaw. Doon tayo sasakay ng bangka. Kakusapin din natin ng mga lokal doon kung anong update na sa isla na ayun nga, panay buto ng tao, bungo ng tao. Aalamin natin ang buong istorya. Ang unang goal muna natin ay mag-iikot muna tayo sa barangay ng Abehaw at pupunta tayo sa barangay syempre. At hahanapin natin yung may-ari ng isla para magpaalam. Hindi naman tayo basta na pwedeng pumunta dun sa island na yon. Ayun ay sa pagkakaalam ko ay private area. Pakita ko lang sa inyo itong kanto ng Abehaw. Kung makikita nyo, hindi pa sementado itong parting to, pero may nakausap akong mga lokal na lumabas dito. Kasya naman daw ang sasakyan. So yun, update lang, nandito na kami sa Barangay Abehaw at naglalakad-lakad muna kami dito para kumausap ng mga lokal dito. Hello po, magandang umaga po. Kuya, magandang umaga po. Andyan siya ngayon. Andyan siya ngayon. Pwede po yung iwan na lang namin po namin. Oo, okay lang yan. Habang kinakausap namin ng mga lokal, may isang pangalan na paulit-ulit namin naririnig. Ayon sa kanila, siya ang taong maaring makakapagpaliwanag kung bakit may napakaraming bungo sa islang yun. Ngayon, nakadaan na rin tayo sa barangay at kay Nanay Emerlita naman tayo pupunta para magpaalam. Siya kasi daw yung may-ari ng isla ng Sisi Island, yung parte na pupuntahan namin. Matapos ng ilang minutong paghahanap, sa wakas ay natagpuan rin namin ang bahay ng may-ari ng isla. Siya rin ang posibleng may sagot sa marami nating tanong. Ma'am, bakit po maraming bungo ron, maraming spot? Nung una, ang pagkakaalam namin yun, kasi noon wala pang simenteryo noong panahon na yun. Yung parang mga Kastila na ang lalaki, ang tatangkad, yung bungo nila, yung dito na joint natin, sa kanila isa lang yan. Tapos yung ulo, yung mga mata, ang lalaki ng botas, kahit ano mo pa yan dito, malaki talaga. May mga sagot na kaming nakukuha, pero hindi pa rin malinaw kung bakit sa islang to napupunta ang napakaraming bungo at buto ng tao. Kaya nagpasya kami, napuntahan at libutin ang mismong isla. So yun na, papunta na kami ngayon sa Sisi Island. Ang tawag ng iba ay Skull Island kasi nga ayun ay maraming mga buto, mga bungo ng tao. Ayan, ito yung gagawin nilang fish port. Mahaba yan. Kung makikita nyo sa drone shot, napakahaba at soon matatapos na rin daw itong fish port na ginagawa dito sa Barangay Abehaw. Ayan, kasama natin si Kuya Marshall Babilando. Ayan. Malulunod tayo. Teka lang, hindi ako marunong lumangoy. Kuya, mga ilang minuto ang biyahe uli? Mga 10 minutes? Okay. Mukhang nagka-problema yung ating motor. Okay, sige. Ayun, dito kami sa kalagitnaan ng lawa at yun nga, may sumabit na damit sa propeller doon sa hélice. Natanggal lang ni Kuya. Okay na Kuya, natanggal na. Jonel, yan, natanggal na ni Kuya Jonel yung damit na nakasabit. Ayan o, ang itim ng ulap. Ngayon, ayan na, napatak na ulan. Malapit na tayo sa Sisi Island. Ayan na ulan, nalakas na. Ayan na, inaabot na kami ng ulan. Silong muna tayo sa mga kuweba, no? Tinan, sa kuweba muna tayo. Op! Ay! Teka lang, nag-split ako. Habang pababa kami ng bangka, bigla ko naisip ang sinabi ni Tita Emmy. Kwentuhan nyo lang. Oo, kasi nasanay na sila.
lalo na kayo ng mga baguhan. Dapat magsabi kayo, oo. Tabi-tabi, tabi-tabi. Ayan, nandito na kami. Tabi-tabi po, no. Makikisilong lang po. Dito na masasagot ang mga katanungan at ang mga misteryo sa islang to. Ito, pwede sumilong. Dito, kuya? Ito? Ay, meron daw daan dito. Okay, ito magsilong muna tayo dito. Okay. May makikita tayong mga butas sa kuweba. May lusutan daw yan. Papasok at alamin natin mamaya. Yung cave na yan, 6. May ano sila, may parang lagusan sa kabila, dito sa kabila, parang iikot ka. Oo, pero hindi ko makikita na may ano talaga, may butas. Ay, dito. Punta tayo dito sa kabila. Ayun siya, gubat na gubat at kung makikita nyo, masukal na nga rin. Talagang hindi na napupuntahan o kung napupuntahan man, madalang na. Nakakita ka na ng bungo dito? Unang pakiramdam nung nakita mo? Wala lang, normal lang. Nagdala kami ng isa, papuntang bahay, doon sa Abiao. Huwag lang magmadlos. Anong ibig sabihin ng madlos? Hindi nga madako ang tubig. Nung kumuha kayo ng mga buto, biglang lumakas ang alon? Wala, doon na kami sa Abiao. So, ayun na. Wala na akong problema, nandito na tayo sa bahay. Pero doon pa tayo sa dagat, nahirap yun, kay nalulunod yun. Kasi baka nagalaw niyo yung buto, tama? Yung ginalaw namin yung buto kay kumpleto eh. Kompleto. Simula nung ginalaw niyo yung buto, bigla lumakas ang alon. Kaso nga lang nandun na kayo sa inyo. Malakas na ulan. Timing ang punta namin dito. Biglang ayun, bagyo na yata ito. Lakas na ng ulan. Yeah. Sabi ni Kuya Marshall, itong tinatayuan natin ngayon ay itong maliit na cave ay marami daw dito mga bungo, mga buto ng tao, bungo ng tao, pero ngayon ay nawala na daw. Titignan natin lahat ng mga kuweba dito para maipakita ko rin sa inyo. Nung palagi kami nagpupunta doon, kasi ngayon medyo konti na lang ang buto. Yung iba kasi kinukuha, ewan ko kung anong ginagawa nila doon. Mayroon naman, sabi nila, yung nagbabantay doon, may time lang na wala, konti. Parang nagtatago sila. Oo. Tapos bigla na lang na nandyan. Kasi na-experience ko yan sa nagpupunta dito ng mga vlogger. Minsan pumupunta kami, sabi, bakit saan na napunta yung iba? Tapos minsan, nung pumunta kami, doon pala sa kabila, parang hinakot. So yun, tumila na yung ulan. Yung mic ko hindi gumana. Hindi ko alam bakit biglang hindi gumana yung mic ko. Ngayon, papunta na kami ngayon sa mga kuweba dito sa may Sisi Island. Ayun yung unang kuweba, kuya. Walang laman eh. Pwedeng tignan ko lang. Ito yung unang kuweba na nadaanan namin. Pero sabi ni kuya ay ito ay wala nang laman. Wala nang mga buto. Nakikiusap lang tayo sa mga espiritu na titignan natin yung kuweba. Sa puntong to, marami pa rin kaming tanong tungkol sa isla. Kaya isa-isa naming sinisimulan tuklasin ang mga kuweba na matatagpuan dito. Ito parang meron nakita kung buto dito na maliit. Buto yan, oh. Ito meron dito maliit. Ayan. Ito. Pati yun. Ayan, ito yung loob ng kuweba. Meron pa doon, oh. Pasukin natin. Ito na. Ikaw muna. Saldo. Ayun, napansin ko lang meron siyang hukay dito. May lubog na. Kaunti. Sabi nila na sabi ni kuya na may mga napunta rin dito na hindi nagpapaalam. Tapos meron din daw pumunta dito mga sundalo dati at pinasok yung mga kuweba. Hindi natin alam kung anong pakay nila. Tapos may mga Amerikano rin, mga ibang lahi na napunta dito. Pero dito may nahukay bang yung mga gamit o? Ewan ko lang, kay marami ang pumupunta dito. Pero mga ibang lahi may mga napunta rin dito. May mapapaisip kayo, no, kung anong pakay ng mga ibang lahi din eh. Ang dati dyan, no? Ang dati yung silungan dyan.
Dami yun. Yan ang wala na. So ito yung unang kuweba na napasok natin ngayon. Magtitingin pa tayo ng mga ibang kuweba. Tara, let's go. Tabi-tabi po. Tinignan lang po namin yung kuweba. Maraming salamat po. Ayun, ito yung pangalawang kuweba. Laki nyo. Habang iniikot ko ang isla, mas lalo ako nagulat dahil mas marami pa pala ako makikitang mga buto ng tao. Ay, ito. Meron na ditong mga buto. Tabi-tabi po. Titignan lang po namin yung inyong tirahan at kamusta po kayo. Ito yung mga nakita namin na bungo ng tao at buto ng tao dito. Kung makikita nyo yung mga braso, itong yung sa ganito, sanggasiko, ang hahaba niya eh. Tapos yung iba, nabubutas na yung bungo. So yun, ito yung pangalawang kuweba na napuntahan natin dito sa may Sisi Island. Ngayon, tignan pa natin yung mga ibang kuweba dito. Ayun, tataka lang din ako dito sa isla ng Sisi na ang daming mga bungo at mga buto ng mga tao. Ito daw yung mga tao na sinuunang tao na panahon pa ng World War I. Ayun ang kwento-kwento dito, sabi ng mga lokal. Matagal na yan. 90, 60, 70. Hindi lang, mga 200 years na yata yan. Mga dekada na yan. Kasi yung World War, yung nanay ko, nandoon na. Nung unang panahon, ng kwento ng nanay ko, pag naggegera daw, nagtatagula sila doon. Nandoon na yun. Matagal na. Oo, matagal na talaga yan. Parang may kwarto. Saan? Sige, tingnan natin. So yun, sisilipin natin itong pangatlong kuweba na nakita natin dito. Tabi-tabi po tabi-tabi po, makikiraan lang po. Ito yung isa pang bungo na nakita natin. Matatagal na panahon na to. Ayun nga, sabi ng mga lokal dito, panahon pa siguro daw ng World War I. Ay, itong cave na to ay parang may bahay oh. May mga hukay din siya. Ayan, tapos iyon ang mga bungo. Ang dami. Nandito siya sa malaking kuweba. Tabi-tabi po. Kung makikita nyo, may mga hukay din. Siguro hindi maiwasan. At kwento lang din ng mga lokal dito na meron daw mga nagte-treasure hunt siguro. Hindi natin alam. Ayan siya. Ayan yung mga bungo, mga buto. Makikita mo yung mga puno dito. Sobrang susukal na. Ayun, ano yun? Dyan ang daan. Ito yung pang-apat na kuweba. Sabi nila sobrang daming kuweba dito at sabi nila na sobrang daming bungo dati at mga buto ng tao dito. Ngayon ay nawala na. Gawa yung iba ay nagkaka-interest na kuhanin. Gagamitin daw sa mga pangontra o gagawing parang bang anting-anting. Hindi natin alam yung mga ritual na ginagawa nila. Pero sana kapag pumunta kayo dito, itong mga bungo at itong mga buto ng tao na nananahimik dito ay huwag na lang natin pakialaman. Bigyan na lang din natin ng respeto. Ito. May mga buto dito. Meron pa dito, pero hindi ko na kayang pasukin. Malaki ako at masikip dito. Pawang po. Ayun ang pang-apat na cave na napunta namin. Maraming katanungan sa isip ko, sa isip natin lahat ng mga nanonood. Bakit ang daming buto ng tao dito, mga bungo ng tao dito? Kasi noon, sabi ng magulang ko, noon kasi nung wala pang sementeryo, kunyari, siguro nararamdaman na nila na mamamatay na siguro sila, nagpapahati daw ng kamag-anak doon. Minsan, nag-ano sila, sarili na pupunta doon. Tapos hanggang siguro na malagutan nila sila, mawala ng buhay, nandoon na sila. Doon na po sila naghihintay na pamangina? Oo, hanggang na mawala na sila. Ito na yung panlima na kuweba na pupuntahan namin. Okay. Ito, daming mga bungo. Tabi-tabi po.
Meron pang panga. May mga buto na halo-halo na. Tapos yung mga bungo dito na parang pinatas. Ilang ulo to? Ang sabi ni Kuya nung nakausap namin yung lokal dito na meron ditong isang buong pamilya na dito na humimlay isa-isa bago sila mawala ng buhay. Kapag nanghihina na ay napasok na sila sa kuweba para dito na sila maghimlay habang buhay. Tsaka iba at misteryo pa rin sa isip ko at sa isip natin lahat. Ano ang punot dulo pinagsimulan ng ganitong istorya. Pero ang nakalap ko lang na istorya ay yung sinabi ko sa inyo, mga istorya ng lokal na nakatira dito. Ito yung pang-anim na kuweba na pupunta namin. Itong kuwebang to ay malalim-lalim. Ang galing ng mga ulo. Paiba-iba sila ng pwesto. Kada kuweba may mga bungo ng tao. Meron pa doon. Hindi na natin mapapasok kasi masyado makitid na. So yun, dito na nagtatapos ang ating exploration dito sa napakagandang kwento at misteryo ng Sisi Island. Marami rin ang tanong sa utak ko na nasagot, yung iba hindi. Sana do sa mga viewers ay na-entertain, sa mga nanonood. Sayang kasi itong kwento ng lugar na to, dinaanan na rin namin habang nagpi-PH loop kami. Doon sa mga bagong viewers nga pala, kami po ay nag-Philippine loop. Iniikot po namin ang buong Pilipinas. Meron nakapagsabi sa atin na daanan na rin natin itong Sisi Island kasi maganda ang kwento nito para ma-share ko na rin sa inyo. At sana naramdaman nyo na parang kasama kayo sa ating mga adventure, exploration. At sana po abangan nyo pa yung mga susunod natin upload. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng content, mga adventure, exploration, sana po makapag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at sana po makapag-follow na rin kayo sa aking Facebook page. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you. Peace.